gabi sa lahat. Good evening to everyone. This is Justin of News PH. This evening, what we are going to talk about is very latest or parang breaking news na rin siya. This is actually with regards to the last interview of the Chief Legal Counsel of PRRD na si Nicholas Kaufman. So this will be the topic that we're going to discuss this evening. But before anything else, I would say magandang gabi doon sa mga regular nating viewers. And I hope doon sa mga wagong viewers natin, kung kayo ay, kung pwede, ay lambing lang, naglalambing lang tayo, kindly press like, pakishare naman itong video na to, and then subscribe this channel. So going back to the topic that we're going to discuss para sa gabing ito, ay napakaganda ng development with regards to the defense team ng ating mahal na Pangulo na si PRRD. We have not heard for a long time si Nick Kaufman with any statement with regards to yung mga gagawin niya sa kaso ni President Duterte. Kasi yung last statement niya, in-interview siya dyan sa labas ng detention cell ng ICC. Ang mga sagot niya are puro mga generalization. But sa interview niya sa Agence France-Presse, medyo dinitalyin niya, actually it's not a very detailed statement, but sinabi niya kung anong gagawin nila, kung anong action ang gagawin nila with regards to the case of PRRD. So doon sa interview, minention niya na mag-file sila ng petition or a demand to stop the hearing for some very solid and credible grounds. So mabigat 'yun, di ba? Kasi gusto niyang ipatigil na itong hearing na to, itong investigation na to, before the confirmation of charges sa September. So ngayon, from this week up to September siguro, we don't know with ngayong week na to gagawin ba niya yung petition na yan or ang demand yan sa ICC court na yan ang gusto nilang mangyari sa kaso. So kung tandaan natin, mayroong maraming sabi-sabi, haka-haka na mag-file siya ng interim release para kay PRRD. Pero hindi ganyan ang ginawa niya. So ang intindi natin doon sa interim release, parang bail lang yan, parang bail to temporarily free kay PRRD galing sa kanyang pagka-detain. But hindi yan ang move ni Nick Kaufman. Instead, ang ginawa niya is totally drop the cases. So napakaganda ng ginawa niya, totally drop. At yung reasons niya dyan, siya nga pala doon sa interim release, kasi narinig ko rin si Attorney Harry Roque na if the case is na sinasampa laban sa iyo is genocide, war crimes, and crimes against humanity, sa history daw ng ICC, wala pang binigyan ng interim release doon sa mga na-charge ng ganyang krimen. So siguro alam din lalo nang alam niya
Nicholas Kaufman, ni Attorney Nicholas Kaufman, na hindi obra kung yan ang gagawin. But his move, napaka bold move yun, dahil sabi niya, dapat i-drop na yung kaso na yan sa mga following reasons. Itong mga reason na to, diniscuss na to ng maraming beses ng mga legal luminaries, both locally and internationally, discussed by doon talaga sa mga luminaries natin sa batas with regards to the local and international laws. So ito yung diniscuss na rin natin at marami na nga nagdi-discuss yung with regards to jurisdiction. So dito rin nakasentro yung petition niya, yung demand niya to stop the hearing of the case. So the same na tayo ay hindi na member ng ICC, that we surrendered our membership noong 2018, March 2018, and there was an effectivity date of 1 year. So 1 year, April 2019, wala na tayong hindi na tayo under the jurisdiction of the ICC. So klaro yan. Ngayon, nag-file nga ang ICC prosecutors for a request ng investigation was in 2021. So almost 2 years na naglapse na mag-file siya. So hindi na talaga tayo member ng ICC nung time na nag-file siya that he requested for an investigation of the cases of President Duterte. So talagang buwid siya. Hindi siya dapat tanggapin sa korte. Pero ang sabi ni Kaufman, desisyonan din yan ng ICC court. Pero kung basihan mo talaga ang jurisdiction, dapat na hindi talaga matuloy yung kaso. Yun ang unang ground na sinabi niya. Pangalawa, yun din ang alam na natin. Yun din ang isasampa niya. Siguro, mayroon naman siyang consultant na mga Pilipino. Tsaka lagi naman niya nakausap si President Duterte. Nakausap din niya si BP Sara. Pero wala pa namang sinabi si BP Sara with regards to a lawyer na Pilipino. But definitely, alam na rin niya sa mga information na nakuha niya. Dahil sinabi niya na hindi dumaan ng due process yung pagkahuli ni President Duterte. Na the primary target is political. Gusto lang ng administration, ng gobyernong ito na mawala sa picture si President Duterte sa Pilipinas. For the reason na merong eleksyon. Yun ang kinatatakutan nila na mangyari. So, yun din ang petition na ilalagay ni Nicholas Kaufman sa isasubmit niya sa ICC. So, napakalaking laban. May laban talaga ang kampo ni President Duterte with regards to this petition. I don't know kung anong picture na maipinta natin kung hindi i-drop yan ng ICC. Klarong-klaro naman na may violation sa due process. At isa pa, mismong Solicitor General ayaw na sa mga statement ni Solicitor General Guevara, ayaw niya dipinsahan ang administration, ang government, dahil nga nakita niya na mali talaga. Mali ang ginawa ng administration ni Marcos, yung mga cabinet secretaries niya na nag-implement ng pag-kidnap na yan. Actually, si Attorney Nicholas Kaufman said na it was purely kidnapping. Kinikidnap, inabduct talaga si President Duterte. So yung linyahan na yan, doon sa petition na ipa-file nila, I don't know kung kailan nila i-file,
this week ba, pero sa tingin ko as soon as possible, kasi malalaman mo sa pagsasalita niya na they have decided na ito talaga ang mga reasons na dapat kasama dyan sa petition. These are very solid grounds or evidence ng pagkakamali at pag-aabuso ng administrasyon na ito doon sa pagkidnap kay President Duterte. So sa tingin ko, malaki, malamang, hindi lang interim release ang mangyari, complete freedom ang ma-experience ni President Duterte kung ito sang-ayunan ng korte. Kasi kung ipapatuloy pa nila ang kaso na yan, glaring yun. Alam ng buong mundo kung anong violations ang ginawa ng gobyerno ni Bangag na presidente natin. Lahat, if you kung titingnan mo yung mga news feed from magazines, news organization throughout the world, makikita mo talaga grabe ang kritisismo nila sa gobyernong Marcos dahil sa paglabag nila sa sarili nilang konstitusyon, sa kanilang batas. Isa na yung pagkanulo mo sa iyong kababayan na presidente pa. Yun ang malaking questions doon. Even most of Asian countries talaga na nagagalit din sila, nababahala sila na ang Pilipinas ganyan na ang sitwasyon ngayon with regards to the execution of our justice laws natin, mga batas natin dito sa Pilipinas. So itong pangyayaring ito ay napaka gandang pakinggan at sana naman maging positive ang maging hatol ng ICC with regards to this matter. Kasi napaka kahit sang anggulo mo titingnan, lalo na doon sa pangalawang dahilan, napakasulit talaga. Kasi nakaragay sa Rome Statute, doon mismo sa batas, I think Article 60 or Article 59, yung mga paglabag ng mismong gobyerno natin doon sa pag-kidnap kay extraordinary rendition na ginawa nila kay President Duterte. Bukod sa batas natin dito sa Pilipinas, mismong batas ng ICC ay linabag. Kung magiging patas ang ICC, siguradong ma-dismiss itong kaso na to. So, before the confirmation of charges hearing sa September. So, tayong mga supporter ni President Duterte, we should keep on praying na sana magkaroon ng liwanag ang pag-iisip ng mga judges sa ICC, that they will decide for President Duterte's release and the dropping of these cases in their courts and allow President Duterte to go home. So siguro ito na yung, kung mangyayari man yan ay dinidinig ng Panginoon ang ating mga dasal. So we keep on praying, ituloy natin, then let us kung pwede mag-rally pa rin tayo para totally ma-convince natin ang husto na mali ang pagkahuli at maraming linabag na karapatan ng ating dating Pangulo ang ginawa ng bangag na administrasyon na to. So I think there will be more rallies to come. Ito nagpahinga lang yung mga organizers right now, but there will be more bigger rallies na mangyayari on the next few days. So antabayanan lang natin, and if we should give our time and effort to join these rallies para naman matupad yung pinapangarap natin na mapauwi na si
PR dito sa bansa natin. So with this, hanggang dito na lang siguro yung natin episode, yung broadcast natin for this evening. At salamat doon sa mga bagong nakikinig dito. At I hope na you will subscribe, then press like, and then share this video to your friends, and also ring that notification bell para kung meron akong vlog na ginagawa, you will be immediately informed. So maraming salamat sa pagdalo ninyo at pakikinig ninyo, at good evening sa inyong lahat. Thank you po.